It's good. Amen. You know, all the time. Again, God is good. All the time. Umulan, umaraw, ang Diyos ay hindi nagbabago. Mabuti ang Panginoon. Amen. Magandang Sunday po sa ating lahat. Almost 2 months po ako nawala. Dahil nagkaroon po ng matinding giyera doon sa Mindanao. Purihin ng Diyos, nauna pa bago sa Hamas at saka sa ano. Amazing kasi alam nyo talagang shaking po ngayon all over the world. Ano po, ang shaking po ngayon. At glory to God dahil ang Diyos naman po ay talagang may bagong ginagawa. Sama niyo po sa dasal kasi next year, baka po, sino po yung mga regular nanonood ng Bangon Sundalong Kristiyano? Bago yun na ACGM BSK, pero hindi ko lang alam kung tuloy yung BSK na Facebook, pero meron po kaming bagong segment na ginagawa at talagang pinopondohang mabuti para po sa YouTube. Ano po, kasi gusto po namin na maggawa na po ng state-of-the-art tech na yung parang blue or green screen. Parang yung katulad nung kay Amazing, ano ba to? Caps Amazing Story at saka yung isa pa, yung kay Ding Dong. Oo, makikita po ninyo habang nagsasalit, Amazing Earth, habang nagsasalita po ako, kung may pe-present ako, kita nyo na po doon sa likuran. Parang i-style GMA News. So, may visual na. So, pine-perfect po namin yon for YouTube po yun. Kaya lang, pag YouTube, siyempre, you can hindi na po live yun. Ano po kasi may recording, editing, etc. So, we're really pouring out on that. Tapos, mamaya yata, i-play yung naging service po namin sa Aurora, sa Buanga del Sur. I think, Sister Jonah, anong sabi ni Faith na showing, streaming mamayang gabi for tonight ba? So pwede po kayong makapanood mamaya nung nangyari sa Zamboanga, Aurora del Sur, mga minamahal. Okay. Sige. So para kasi kaya nga sinabi ko kasi next Sunday po, talagang fully loaded po kami gawa ng from the rising of the sun till the going down of the same. Dahil po sa Sunday, yung si Tata Edgardo, thank you laging present kahit saan, okay? Kahit sa stories ko eh. Praise the Lord, nandun si Tata Edgardo. Salamat po at saka sa mga pastors natin, Pastora Rizal, Pastor Eddie, Pastor Ray, ano po, yung mga nasa pastoral staff, sila, Pastor Jay, okay, mga pastoral staff, mga kapatid, binabati ko po kayo ng blessed and happy Pastors Month. Ayan, ako, buwan po ng October. Okay, ako na bumati sa inyo, walang bumati sa akin eh. joke lang. Happy anniversary. Akala ko 23 years. Sabi ko, 23 years, 7 years ba? 7 years? Sabi ko, dinig ko kanina 23. Sabi ko, 2 years na lang, magsisilver na pala to. Ewan ko, meron yata ako napipick up na magte-23 years. So mga minamahal, ang Diyos ay mabuti. Ngayon pumunta po tayo sa mensahe ng Panginoon. Okay, tanggalin ko muna to dahil umuulan naman sa labas. Sige. Pray po muna tayo. Hingin natin yung blessing ni Lord para po sa word ngayong hapon. Thank you, Lord Jesus. Makapangyarihang Diyos, aming amang nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami, Lord, sa presensya ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Lord, dahil sinasamahan nyo kami hindi lang sa oras at araw ng pagsamba, kundi bawat sandali ng aming buhay. Napakatotoo, Panginoon, ang inyong mga pangako. Talagang totoong-totoo po kayo, O Diyos. So maraming salamat na kami po ay tatanggap na naman ng mga hiningahan ng Espiritu Santo ang buhay at makapangyarihang mga aral ninyo. I pray na ito po ay hindi babalik sa inyo ng walang saysay. Dalangin po namin na lahat ng tatanggap ng may kagalakan at yung mababang kalooban, Lord, na may pagpapasalamat ay umugat at mamunga ng marami ang mga salitang ito. Tago niyo po ako sa likuran ng krus ni Kristo, Lord, na tanging kayo lamang Diyos Ama ang maitaas in the person of your Son, Jesus, and through the working of the Holy Ghost. And all the glory goes to you, Father, in Jesus' name. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. So welcome din po dun sa mga bago, ano. Salamat sa pag-grow. Ano po, natutuwa naman ako dahil nagiliw yata sa akin si Pastor Ray. Thank you.
Si Pastor Eddie doon pa sa baba, ano? So, God bless us all. Okay. Ngayon, ito na po. Hinga ako na malalim dahil maganda ang message ni Lord ngayon. Dalawang season. At tayo po ngayon ay nagpapalit na naman ng season. Tama po ba? Ito na, anong tawag dito? Sa mga paganong lugar sa kanluranin, ano po, katulad sa Europa, tinatawag po nila ang pag-shift ng bare months from fall. Nararamdaman, now, pag sinabi ko pong fall, we have nothing to do with Halloween, no, mga kapatid. Hindi po tayo nag-celebrate ng mga tawag niyan kasiyahan na may kahalong lagim, no? Yun hindi ko alam kung kailan pa naging masaya ang lagim, mga kapatid. Ano po? So sa mga anak ng Diyos, wala pong gabi ng lagim. Amen. Okay, may araw, di ba? Oo, may araw na Biyernes Santo, pero may linggo ng pagkabuhay at may araw din po ng Pasko. Okay po yun. Ano po? Siyempre, araw-araw naman dapat magmamahalan tayo, no? Pero yung mga takutan at kademonyuhan, hindi dapat yan sa atin. Amen. Pero may tinatawag po sila dyan, pagpapalit ng panahon na yan, dahil yung ating pong daigdig medyo nag-iiba na po ng posisyon, kung saan humahaba na po ang gabi kesa sa araw. Tama po ba? So we have the solstices. Tinatawag po yan winter and summer solstice. Ito po makikita po ninyo yung pinakamahabang gabi ay, kung di ako nagkakamali, December 21, 22. Samantalang ang pinakamahabang araw ay June. So kada 6 months. Wala po ba kayo napansin? Kagabi, hindi na po ako nag-aircon, walang aircon, ang lamig. Lumalamig na po, mga minamahal. So, pinag-usapan natin ang season. Kaya nga tinatawag nila ito sa mga pagano na Yuletide season. Nadinig niyo po ba yung word na Yuletide? Mga minamahal, di ba? Ginagamit yan sa mga sometimes nasisingit din sa Christmas, di ba? Yuletide season. Now, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon, it's nothing to do with mga season, Christmas season, Yuletide season, and all those kind of seasons, 4 seasons, kundi yung spiritual season ng Panginoon. Ayan, po, may tinatawag pong 2 season lang ang Diyos. 2 season lang po, mga minamahal. Ano po itong 2 season ng Diyos na to? Itong 2 season ng Diyos ay tinatawag pong sowing season, at may tinatawag din pong harvest season. May panahon ng pagtatanim o pagpupunla at may din panahon po ng pag-ani sa itinanim. Ayun, ho? Praise the Lord. Ready na po ba kayo? So 2 season po. Ano yung 2 spiritual season? Sowing at saka harvest, or sometimes tinatawag po na reaping. Reaping season, So sowing, reaping. Seed time, harvest time. Okay. Now, we have 4 gospels dito sa bagong tipan natin na canonize. Matthew, Mark, Luke, and John. Of course, nauna yung Mark. Pero kukunin ko po yung tinatawag po na kingdom gospel. Ano yung kingdom gospel? Okay. Yung Luke is very much to do, mga minamahal. Ayan, listen, Yung Luke, dahil ang sumulat ay isang talagang doktor sa medisina, physician siya, Dr. Luke. 2 sinulat niya Yung gospel narrative at saka yung Acts, puro 2 salaysay. At doon sa kanya po na gospel narrative, ang tema is about healing. Why natural, normal? Ano po ba naman ang trabaho ng doktor? Ano po ba ang function ng isang doktor kundi ang manggamot? Tama po ba? So dito pinresent po ni Dr. Luke ang isang Hesukristo na tinatawag po nating manggagamot. Amen? You believe Jesus Christ is the healer? We serve a healing Jesus. Amen? Isang Jesus po na sinundan at hinangaan ng hindi mabilang ng mga tao dahil po sa mga tanda, himala at mga kagalingan na kukuha nila pag nandyan yung Panginoong Jesus. So si Luke ay nagbaba ng isang, mga minamahal, healing gospel.
Okay? Si Mark, yung pinakauna is very much to do with salvation. Addressed to the Romans simply by just believing that Jesus Christ is the Savior. So sinisimulan po ang mabuting balita ni Jesus Christ, hindi na po yung mga kapanganakan, etc., etc. Si Gospel of Mark ay action gospel. Diretso na kaagad. Boom! River Jordan hanggang sa pag-akyat ni Jesucristo sa langit. So, wala po. Kumbaga, sa isang movie, ang category ng Mark narrative ay non-stop action. Grabe, no? Non-stop. Nakakita na ba kayo ng mga movie na ang category nagsisimula pa lang, heavy na yung action? Dalawa lang po natatandaan ko, no? James Bond at saka Indiana Jones. Yun lang po ang naalala ko na boom, sa simula pa lang mataas na kagad. Ang tempo ng musika, ang nagsisimula pa lang yun. So yung tawag po kategory nito ay mga non-stopping action. Non-stop ang action from beginning to the end. Fast and Furious, wala pa po kasi ako nakapanood eh. Now, bili mo ako ngayon na Sister Didi ha. Updated. Ako wala pa po. Ako sinauna pa, old school. Okay, so Fast and Furious. Pang ano na ba sila ngayon? Naka 9 na, no? Wow, grabe. Grabe, 9. Okay. So sige, sisilipin ko po yung Fast and Furious na yan. And of course, hindi din nagpapahuli ang Mission Impossible. Di ba? Mission Impossible sa simula pa lang. So, gano'n. May mga palabas na sa simula pa lang heavy na yung action. Ano po? So hindi na nila kinakailangan mag-warm up pa. Diretso na, ganon. So, ang Gospel of Mark ay ganon. Wala na pong warming up. Bang! Diretso ka agad. From beginning to the end, heavy action ni Jesus Christ na nagresulta ng salvation ng tao. So, you have a saving Jesus kay Gospel of Mark. You have a healing Jesus sa Gospel of Luke. Now, how about dito sa Gospel of John, okay? Which is the Gospel of Love, the most intimate of all gospel narratives. Ito po ay tinatawag po na the Gospel to the disciples. Wow, praise God, no? It is both addressed to the world, but intimately, yung malalalim na revelation na ito is, sabi nila for the world daw yung John, kasi yung Luke ay para sa mga Greek believers, yung Mark ay para sa mga Roman believers, pero ang Gospel of John ay for the disciples of Jesus all over the world. So hindi po siya sa isang lugar lang. Lahat ng mga naniniwala, nagmamahal at susunod kay Jesus, ang Gospel of John ay para sa iyo. And that's the only gospel na walang mention ng hell. Matthew, Mark, and Luke ay binabanggit yung hell as a warning and judgment to the world. Pero because ang Gospel of John is an intimate revelation ni Jesus, yung mga secrets niya, binaba niya sa mga disciples niya. Okay, kanino binababa? Sa mga disciples. Ulitin ko po, kanino binababa yung mga sikreto? Doon sa mga close na. Yung meron ng intimate na relasyon kay Jesucristo, para sa inyo ang mga sikretong ito. It's not just a liham, but a liham and lihim. Okay? Nakuha po ninyo? Ano po? Liham at lihim ng Elohim. Yung kanyang gospel, binaba niya doon. Now, Matthew tayo, dahil dito, ang haba ng adib ko, no? Ang Matthew ay para sa mga Jews. Jews. Na, sige pa rin hintay sa Messiah. Dahil ang pinaka-favorite na usapin o paksa ng mga Hudyo ay ang pagdating ng Mesyas. Talagang mahal na mahal ako nitong tao na ito. Hindi lang ako binati, binilang pa ako ng tubig. God bless you, Lord. Ibalik niyo ng sandaang ulit na blessing yan. Okay. So, dito, we see, mga minamahal, okay, sa John, okay, sa Luke, healing Jesus. Sa Mark, saving Jesus. Sa John, is a divine Jesus. Kung sabihin divine, Jesus, God. Si Jesus ay Diyos. Amen? At dito po sa John, binaba ni Jesus ang pinakamaraming I am. Lahat ng I am, binaba ni Jesus Christ sa Gospel of John. I am the way. I am the truth. I am the bread of life. I am the resurrection and the life. I am the light of the world. I am the vine. And the list goes on, mga minamahal. It's just I am. Gusto nyo ng I am. Mga minamahal, pumunta po kayo sa John. At makikita ninyo kung sino si Great I Am. Walang iba kundi si Jesus Christ. So you have a
a God Jesus doon, no? God mode si Jesus doon. No? Now about dito sa Matthew is a kingly Messiah. It was a king. Okay, may kanta ba about King Jesus? Yes, all hail King Jesus. Di ba? All hail Emmanuel, King of Kings, Lord of Lords, bright morning star. Okay, so here we see Jesus. Ito na, sabi ni Matthew, hintay kayo ng hintay ng Messiah. Ito na yung Messiah na hinihintay natin. So, ang Matthew is the gospel or kingdom gospel. Kung sabi, nakita ni Jesus Christ na, okay, siya yung hari. Now, check po natin. Ilan kayang beses paparito ang nagkatawang taong Diyos? Ilang beses kaya siya paparito? 2 lang. 3? 4? Hindi, 2 lang. Bakit to? May unang advent at second advent. Yung first coming at second coming ay in timing. Yan ha. Hindi po aksidente yun dahil lahat ng pagpasok na Jesucristo ay divinely appointed by God the Father. The Holy Trinity, pinag-usapan nila ito. At ang pagparito ni Jesus Christ ay mangyayari sa 2 appointed seasons. The first coming is the sowing season and the second coming is the season to reap. Tama? Harvest time. Amen? Now, amazing dahil yung Matthew 13, sino po nakabasa na ng Matthew 13? I stand corrected. I believe more or less pumalo approximately around 7 parables in one chapter. Ano po? There may be 7 parables or so doon sa chapter na yon. But the most popular parable doon sa parable chapter ng Matthew ay yung dalawang magkasunod. Dalawa talaga na magkasunod. Nanotice ba ninyo? Okay. Trivia. Pastoral staff. Pwede kayo sumagot. 1. Ano yung unang-unang parable doon sa Matthew 13? Sikat na sikat. Parable of the sower. Thank you, David. Parable of the sower. Ano yung story ng parable of the sower? Sower. Diba? Nagtatanim. Mga anak ng tao, pinaliwanag niya, sabi, bakit ka nakikipag-usap sa dami-daming tao na yan na hindi nila kaya siguro maintindihan, Panginoon? Magandang istorya, pero matalinaga. Bakit pa pag marami na ang tao, kung magsalita po kayo, ay napakamahiwaga at napakamatalinhaga? Dahil sabi ni Jesucristo, dapat kong sabihin naman sa lahat ang mensahe ng Diyos. Pero yung sinasabing lahat, ang salita ng Diyos para sa lahat, pero yung malalim na may paliwanag ay hindi doon sa mga hindi committed sumunod sa Kanya. Para walang maisumbat ang tao pagdating ng araw sa langit. Hindi kami nakadinig ng mensahe nyo. Okay, lahat tataniman, kahit daanan, kahit pasabit-sabit lang, kahit pasilip-silip lang, kahit pa-trending-trending lang. Viral kasi, yun no. Uso, okay. So lahat mahasikan ng salita ng Diyos, pero hindi lahat makakaunawa, makikita ang liwanag o ang kapaliwanagan, maintindihan. At pag hindi naintindihan, it is as good as walang natanggap. Agay, agoy, aray. Napakasakit. Brother Eddie. Napakasakit pala. Bakit to? Dahil ang sabi ni Jesucristo, ang unang tumanggap ng salita, yung unang nataniman ng binhi at punla, ay yun nandun sa daanan. Walang matinong tao. Kahit kanino nyo itanong ito, sabi ng mga matitinong magbubukid, hindi namin ginagawa yan, istoryang yan. Dahil alam naming malaki ang pagkalugi. Alam niyo po ba malaki ang pagkalugi doon sa 4 na istorya? Saan nalugi? Ayun, pala. Si Lord hindi naman ang nag-iisip ng lugi. Ano po, bakit to? Hatiin natin sa 4 na bahagi, yung hinagis niya. Sabihin nyo, 4 na bahagi. So 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. The first quarter, natapon sa daanan. Wala namang matino na magtatanim sa daanan. Say, because God is love. Tama po ba?
At ang sabi, sino itong mga nasa daanan, Lord? Ito yung mga hindi naintindihan. Nadinig nila ang salita, pero hindi nila naintindihan. And agad-agad dumarating ang kaaway at ninanakaw kaagad. Sabihin, pag nandun sa daanan, expose sa ibon, kuha kaagad. So doon, talo na. Nauwi na sa wala yung seed. So, talo na ng 1/4. Pangalawa, malaking church. Amen! Ang dami. Wow, blessed kaya kami. Ang sarap makinig na salita ng Diyos. Nasiyahan kami. Pero, kung gaano siya kasaya, nung nagka-problema, ganun din siya kairita. Ayan. Ito po yung sinasabi yung mga emotional. Kanina, yung mga dull hearers. Ito na naman, sumunod ay mga emotional. Kinakapa ng damdamin. Damdamin natin ang salita ng Diyos. Hindi mo sinabing damdamin. Pusuan mo. Huwag mong damdamin. Di ba? Iba yung pinupusuan sa dinadamdam. Okay. So, dinaramdam nila ayan, ganda, no? Dinaramdam. Damdamin natin ang salita. So, dinaramdam, dinadamdam, etc. Ang ending, nung nagka-problema, dahil dinamdam lang yung salita ng Diyos, nung nagka-problema, yung tao nagkaroon ng karamdaman. So, yung mga taong madamdamin, nagkakaroon ng karamdaman. Patay. So, babu. So, kalahati na ang nalugi. Kalahati na yung nalugi. Ano ho? Pangatlo, nataniman na. Wow, hindi sila madamdamin. In fact, nag-ugat na, nakatubo na, at sabi may mga naabot na nga na iba't ibang lugar. Nakahayo pa. Nakahayo, ang saktong salita doon eh. Dalawa ito eh. Mateo at Lucas ito eh. Makikita niyo po. Meron din ito sa Lucas. Ano ho? Sa Luke. At ang iba ay nagsipaghayo na. Subalit. Ngunit. Datapwat. Pero. Naharang. Nasilaw. Na-distract. Sa mga. Ano po? Alok ng mundo. Kanina. Yung pangalawa. Bumigay sa pressure. Ito naman. Bibigay sa pleasure. Okay? Grabe, no? Dalawa po yun. Sabi nila, isa lang daw po yung root of all evil. Hindi, dalawa po yun. One, the love of money. Ito yung mga sobra-sobra na hindi na alam kung anong gagawin. And then yung iba naman, nadidemonyo because the lack of money. Okay? Sabi, the lack of money is the root of all evil. Sabi ng mga kumakapit sa patalim. Yung iba naman, na sobra-sobra na, hindi na alam ang gagawin, kung ano-ano na lang din pong kalokohan ang ginagawa. So, both ends. Nandun sa both ends. Yung mga minamahal. So, kung iisipin po natin, ang laki ng lugi. Bakit? Ilan na lang natira? Quarter na lang. Di ba? Meron pong tinuro ang lesson sa akin, ang Panginoon. Sino po sa atin dito ang mga may karanasan ng natakbuhan, nawalan, nagpundar, nauwi sa wala, naloko, nagoyong, na-scam sa madaling salita? Okay. Lahat naman tayo, depende yan, hindi lang po sa pinansyal. Pwede kang mawalan, maraming bagay na pwedeng mawala, hindi lang sa lapi. Minsan, pagkakataon na, napakawalan pa, umalpas pa. Di ba? Marami yan, marami nawawala. Pero alam nyo, one time sa pananalangin po, kasi pag nanalangin po kasi ako talagang ayoko na may distraction, may walay ako sa mga tao matagal. Sabi ni Lord, kung hanggang ngayon hindi nyo nakita na kung may isang buto at yun na lang ang meron ka at nawala pa, napakahalaga ng isang buto. Hindi po yung buto na bones, yung isang punla. Napakahalaga niyan. O sabihin na lang natin, huwag naman natin tipirin masyado. Sabi, okay, mangga, maaring isang mangga yan. Or mangga ba? Alam niyo yung mangga, di ba? Okay, mangga na lang. Ayaw mong galawin dahil nag-iisa lang yan, hindi ka makabili. Nag-iisang mangga yan, galing pang Gimaras, pagkasarap-sarap. Ay naku kapatid, pag hindi mo ginalaw yan, kahit tipirin mo yan at ayaw mong galawin, mauubos ka mo, masisira at masisira yon pag na-overripe. Tama po ba? So, alam niyo po, dun sa walang-wala o dun sa malapit ng mawalan,
ang kakaunti ay malaki. Yes or no? Totoo po yun. Kaya nga sabi ni Jesucristo, hindi ako na-impress dun sa dami-daming binigay nun. Dahil yung binigay nun, yun yung mga sumobra na eh. Mga kumbaga nasala na lang sa kapunuan niya. Di ba? Mga sinalang, extra blessing na lang yung pinaktak nun eh. Aapaw na lang, di ba? Pagpag, oo, sobra-sobra. Pero na-impress si Kristo dun sa babaeng balo na nagulog ng kusing, 2 kusing lang yata yun dahil sabi niya mabigat yun. Bakit? Paano yun sabi? Yun na lang kasi ang meron siya. Tama po ba? Okay, ang mensaheng ito sa lahat ng mga nag-iisip na lugi ka o talo ka o mawawalan ka, hindi. Wala pang Biblia. Dinisplay na namin ng Ama ang wisdom namin sa creation. Amazing dahil yung creation, hindi mo na kinakailangan pangaralan. Tao lang naman ang pinapangaralan eh. Tama po ba? Napapangaralan niyo ba yung hangin? Hoy, hangin, araw, huwag kang magpuyat ha, dahil maaga kang dapat sumikat bukas. Meron po ba ng araw? Di ba? Sino ba dito pinangaralan na yung araw? Pero kanina natutuwa po kami, saksi po yan. Oh. Kasi lakas po ng ulan eh. Iba, I rebuke this rain, di ba? Ganon. Iba, ni-rebuke mo ba? O siya, rebuke ako, hindi ko ni-rebuke. Ano sinabi ko? Kaibigang ulan. Hindi po yung, ulan, yan, pwede naman yun, Brad, okay naman din yun, okay? Pero kanina friendly ako eh. Nasa friendly mode ako eh. Kasi kung nag-warrior mode ako, baka na naman, mga kapatid! Baka dala ko pa rin hanggang dito. Sabi ko, kinakailangan chill. Kinakailangan maganda yung dating. Di ba? Sabi ko, kaibigang ulan, hindi tayo magkaaway. Sabi ko, elemento ng tubig, elemento ng hangin. May araw ng samba kami. Ginanon ko. Nilambing ko. Sabi ko, lipat naman kayo ng lugar. Pwede magpasay kaya kayo o sa Caloocan. Wala kaming payong. Iniwan ko yung jacket ko. Salamat sa pangunawa. Thank you. Saksi po yan. Sandali. Huminto. Tatatalo na po ako dun sa jeep eh. Sa jeep, sa kotse. Pagagano pa. Thank you Lord. Thank you. Huminto. Praise the Lord, no? Glory to God. So, pwede naman warrior mode. Ganon din kayo? Kinaibigan nyo rin ba? No, yun. Tama po yun. Pastor, ano na nangyayari sa Christianity ninyo? Weird. Alam nyo, lahat ng bagay, sabi ni Jesucristo, may kanya-kanyang buhay. Amen po ba? Bagaman yung mga puno, hangin, di ba, ang dagat, ang bundok, sasambayan eh. Sabi ng Biblia, sasamba sila sa Diyos. Sabi nga ni Jesucristo, pag isinaway kayo mga bata, baka lalo kayo magulat. Bakit? Mga bato na magpupuri sa akin. So they cannot just express themselves the way humans do. Mga minamahal, no? Kita na mga humans ba, meron tayong kakaibang pamamaraan. Pero, sabi nga ni Lord, payapa ka muna, ha? Ganon, di ba? So, ikusapin niyo po. Anyway, ito na. Ready na ba kayo? Ito, ang ibabagsak ko. Sabi ni Lord, dinisplay na namin. Brother Ray, kung itanim natin ang isang mangga at dumating yung harvest season, ilang mangga ang balik? Tama? So sa mga nawalan at akala nila kakaunti, baguhin natin ang isip natin. Lahat ng nawawala natin, mga minamahal na nilalagay sa paanan ng Panginoon at may pagpapasalamat, sabi ni Lord, ano man ang tinanim ninyo, tatandaan ninyo na mas matindi at mas marami ang, ito lang laging mas marami ang balik kesa sa nawawala. Laging mas marami ang balik. Amen? Wow. So congratulations mga dato, mga rich
Congratulations. Alam ko, may mga ilan na nawala. It can be tao, it can be pera, it can be something, opportunities, pero laging, nandiyan ka pa man sa mundo, nasa silong ng trono ng Diyos, may cycle po yan. Hindi mawawala ang sowing at reaping. Isang anak ng Diyos ang itatanim ng Diyos Ama, mamamatay, pero pagbangon niyan, sabi ni Jesucristo, lahat ng tumanggap dyan, magiging anak na ng Diyos. So sa isang anak ng Diyos na nagbigay ng buhay, hindi mabilang ang titipuning mga anak ng Diyos pagbalik ni Jesucristo. Amen po ba? Dami na po sa bawat panahon. Sa ilang libong taon at mga daang taon na nakalipas, I believe na hindi na po natin kayang bilangin ang mga bunga ng mga tumanggap kay Jesucristo. Amen po ba? Praise the Lord. So kahit sabi ni Lord, kahit 1/4 lang yan. Amen? Kahit 1/4 lang yung natira sa akin. Bakit to? Dahil pag natanim sa pure, babalik ito at aani ako ng 30, 60, and 100-fold. Amen? So parable of the sower ay sowing season. Parable of the sower ay sowing season. Sino yung sower? Jesus Christ. Now, question number 2. Question number 2. Ano kaya ang susunod kaagad na talinahaga after the parable of the sower? 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Parable of wheat and tares. Wheat, yung trigo. Yun, tama, magkasunod. Kagad-agad, nanotice ba ninyo? Magkasunod, hindi aksidente. Sa una na parable ni Christ ay parable ng pagtatanim. Pero yung wheat and tares ay tungkol sa harvest time. Yun o, pinaninindigan ako. Again, ang nagtanim ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Tinutukoy niya po yung sarili niya. Ang Mesiyas. At nung gabi, praise the Lord. Okay? Maalam niyo ba na ang mga preacher ay nagtatanim din katulad ni Jesucristo? Amen? Amen po. Naniniwala po ba na kayo na kung ano yung puno, siya yung bunga? Siyempre, walang bunga, walang puno kung walang buto. At walang buto na naging puno at magbubunga kung walang nagtanim. Eto na. Maraming maalam sa Bible. Maraming maalam sa Bible. In fact, iba, mas daig pa ako sa verses. Di ba? Di ba? Magaling. May iba nagdebate pa. Maraming may alam sa Bible. Ibig sabihin, maraming pwedeng magtanim. Pero piliin natin kung anong klase at anong oras nagtatanim, yung nagtanim. Parang binibreakdown, ano? May nagtatanim na lumalakad sa liwanag at may nagtatanim na lumalakad sa dilim. Uy, bago yun ah. Tama po ba? So, para ma-troubleshoot natin, let's get to the roots of yung mga simula. Ang mabuting tao na nagtanim ng mabuting punla, na nagbunga ng mabuting trigo, ay nagtanim sa araw. Subalit, meron nagtatanim na kaaway sa gabi. Yun o. Ano yun? Di pwede ibig sabihin wala nang gawain sa gabi ho. Hindi. Napakarami ang pwedeng mag-share ng word. Maalam sa Bible. Pero yun nagtanim, eksaminin natin ang buhay kung yan ba ay nasa araw o nasa dilim. Aroy. Dahil ang Matthew 13 ay aatras sa Matthew 7. Naku, talaga naman. Sa tingin ninyo, saang oras na tayo ngayon? Saang season na tayo ngayon?
Sowing o reaping? Reaping na. Okay. Check po natin sa Matthew 7. Ang Matthew chapter 7, ay kung iisipin natin, amazing, no? Kasi 5, 6, and 7, diretso po ito eh. Ito yung tinatawag na gospel ethics, or the Beatitudes, Sermon on the Mount. Pero ang chapter 7 po ay tinatawag pong the judgment chapter ng Matthew. Matthew, dito. Nagsimula po ito sa judgment. Sa verse 1, judge not. Sa verse 1 pa lang, sinasabi na ng Panginoon, okay, dito tayo chapter 7. Unang-una, sinabi ni Lord na, ang judgment ng kaharian ay hindi sa tao o hindi tao ang hahawak. Amen po ba? Hello, are you with me? Yan ha? Okay, everybody say Matthew 7. Matthew 7 is the judgment chapter. Puro judgment po yan, pero kaagad-agad sinabi ni Jesus na hindi sa tao, hindi sa atin na trabaho ang divine judgment. Hindi natin trabaho yun. Kung ano yung gawin natin, babalik sa atin. Yang kagad yan, alam niyo ito, Matthew 7, ito Matthew 7 na ito, nagpakawala na si Jesus Christ dito ng, saan ba yung golden rule? Kung hindi ako nagkakamali. I think yung golden rule nandito din eh. Verse 12 ba? Yung 12, yung 7:12. Ayan na, may TV na pala. Praise the Lord. Hindi na ako gumaganon. Nandun na. Amen. Verse 12, Brother David. Anong tawag dyan? The golden rule. Do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. Ito ang diwa ng buong kasulatan. Ng buong banal na kasulatan, ito. That's sowing and reaping. Yes or no? Kung ano yung tinapon mo, siyang babalik sa'yo. Kung ano tinanim mo, yun ang aanigin mo. Kung ano yung ginawa mo sa iba, yun din ang gagawin nila sa'yo. So nakita po natin ang pinaka-basic fundamental essence ng judgment is, mga minamahal, involved na yung sowing and reaping principle. Nandun na kagad, So wag niyo hawakan to, dahil pag hinawakan ninyo to, sabi ng Panginoon, may backfire. So, pabayaan natin sa Diyos. Now, tuloy natin yung basa, brother. Sige, 13. Brother na lang yung anak, You can enter God's kingdom only through, anong version ba ito, Dong? NLT. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell, highway, mabilis yan, is broad, malawak, siguro ilang lanes kaya ito? Napakalapad. Ilang lanes kaya ito? Nako, multi-lane Broadway. And its gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life, so mag-iisip ka dito, saan kaya ako pupuntang mall? Sa Broadway o sa gateway? Dito ba pinangalan yung mga mall na yun? Sa gateway na lang ako. Kasi nakatakot sa Broadway. And its gate is wide for the many, for the many, okay, English for the many who choose that way, but the gateway to life is very narrow, and the road is difficult, and only a few ever find it. Okay, now, kung babasahin dire-diretso, sige lang, David, tuloy mo lang. Bukas lang tayo ng bukas. May warning na ba si Jesus dito? Yes! Yun, kagad-agad, Yun. Bakit? Sinabi na muna yung golden rule, yung babasihan ng judgment, okay, the golden rule. Then sumunod, sinabi ni Jesus Christ na, sorry, pero maraming mapapahamak. Kasi marami doon sa malapad. Ano po? Yan, malapad, malawak. Doon sa marami sumusunod, okay? Pero bakit nga ba? Suddenly, kaya pala maraming nandoon sa malawak at malapad, sino ang dapat, ito, naalala ko si Bitoy dito Ano sabi, Brother Jay? Sino ang dapat sisihin? Ayan, mga minamahal, okay? May essay si Michael B. dyan Sino ang dapat sisihin? Tutuwa ako dito kay Michael B. Pati nga yung mag-i-Starbucks na tinira pa niya sa kanta niya
Ang kanta niya lately, di ba? Di ba napakahaba ng pila, ba't ka pa nagkakape? Di ba ba? Anyway, nunod ka pala ng bubblegum. Okay. Suddenly, sinabi ni Jesus Christ, kaya marami ang nagsisiksikan at napakarami ang nandoon sa malawak dahil meron praise the Lord. Ay, nako. Sino? Beware of false prophets. Bulaang propeta. Pero propeta talaga, not necessarily maghahanap tayo ng propeta. Back in the Bible times, before ginamit ang address, ang salita, hindi pa natin alam yung word na apostles dyan. Hindi pa rin natin alam ang word na pastor dyan. Dahil yun po ang mga apostle, pastor, evangelist, ay lilitaw na lang na yung church ay tumatakbo na, New Testament church. Pero during the Old Testament time, instead of having pastors, instead of having tinatawag na evangelists at saka apostles, they have what you call them priests and prophets. Double P. Priests and prophets, yung mga holy men nung lumantipan. Saserdote at saka mga propeta. Ibig sabihin, yung saserdote, yun ay yung parabang kung may mga prayer request kayo, worship, mga sacrifices, sila yung kumakatawan sa tao patungo sa Diyos. Okay? So kung meron kayo ipapaabot sa Diyos, ibibigay sa Diyos, via saserdote. Okay? Yun po yung legit na padala ng parating na mensahe. Dadaan ka sa priest. Ano po? Now, kung ang Panginoon naman may address o may mensahe para sa bayan, hindi naman priest ang gagamitin niya. Propeta na naman. Yung propeta naman ay titindig o kakatawan o tatayo, dala ang mensahe ng Panginoon. So, sabihin, pag sinabi niyong propeta, mga tao ito na nagdadala ng mensahe ng Diyos. Propetang totoo, nagdadala ng mensahe ng Diyos. Totoong mensahe ng Diyos ang dala ng totoong propeta. Pero yung bulaang propeta ay nagdadala daw kuno ng mensahe ng Diyos. So nandun na yung word na daw at kuno. Propeta daw. Propeta kuno. Naalala ko po ito yung 1970s. Bata pa ako si Dolphy Darna Kuno. Di ba? Dahil nakuha niya yung bato ni Darna eh. Nabuntis daw si Darna kasi na singer si kaya binigay muna. Tanda ko pa yung mga storya noon. Anyways, sabi ni Lord Jesus, marami, anong pinag-uusapan dito kanina? Marami. Anong kapahamakan? Wow, grabe no kapahamakan. Basta ka sandali po. Kanina marami ang pupunta doon sa daan na yon. Daan. Ano kayang daan yan? Daming daan, di ba? Bahala na kayo mamili ko anong daan. 100, 1,000 daan, lumang daan, bagong daan, dating daan. Bahala na po kayo. Daan-daan. Pero yung daan na patungo sa kapahamakan ay dala ang mga nag-iimbita ay mga palsong tagapagsalita. Yun sabi ni Kristo. Na dumarating sa inyong nakabaro, mga asong lobo na nakadamit ng maaamong tupa. Naku po, ibig sabihin, may nakabarong ba to? Kaya, medyo maganda itsura. Maghahawayan na nga lang ako ngayon. Huwag na magbarong. Di, okay naman. Kaya lang, ano pa kaya nang ibig sabihin nito? Parang Eddie, Pastor Eddie. Okay, yan ang sinasabi ko mga kapatid. So, tuloy natin ang basa, brother. No. Beware of false prophets who come to... You can identify, paano ko malalaman kung yan ay bulaan o tinuod? True or false? Yan. Sa lahat po na nanonood dyan, alam ko manunood. Bato-bato sa langit, tamaan, magising. Ano po? Okay. Marami ang pwedeng magsalita ng salita ng Diyos. Okay? Pero, isipin natin kung yung nagtatanim ay lingkod ng araw o lingkod ng gabi. Wow! Amen? Okay? Okay.
So yung mga false prophets dito, mga bulaan, na maalam din sa Bible, hindi dahil sa doktrina ang topic. Ang problema ay yung bunga. Teka ba, Brother Roderick? Hindi ko na sinabing prophet o pastor. Brother Roderick, para safe na lang, no? Teka, Brother Roderick, ano ba ibig sabihin mo dito? Si Jesucristo, hindi niya binasi muna dito kung gaano kagaling magsalita, kung anong eskwelahan nang galing, o anong doktrina yung tinuturo. Ang sinabi kagad ni Kristo dito, malalaman niyo ang totoo sa mali sa bunga nila. Ang bunga ang magpapaalam sa bawat isa kung anong espiritu ang nandoon sa tao. Sapagkat ang espiritu ay may bunga. Yes. So wag nyo silang babasihan sa bunganga dahil magagaling. Tignan natin kung ano ang binubunga ng kanilang pamumuhay. Sila ba'y tagahasik ng kapayapaan? O sila ay tagahasik ng kaguluhan, pagkakahati-hati, galit, inggit, selos? Alam mo na, bless ako sa iyo. Bakit? Every time na ikaw ay nag-open ng topic, umaapoy ang puso ko sa ngit-ngit. Uy, ngit-ngit na diretso. Umaapoy ka sa dilim. Ngit-ngit, gyud. Ano po? Ngit-ngit sa Bisaya, dilim, di ba? Ay, abangan ninyo dahil magta-topic po ako ng witchcraft in the church sa next Wednesday. Ganda yung topic kasi pinag-uusapan na nga po natin yung sa live stream. Wednesday. Live po ako sa Wednesday. Okay. Witchcraft? Opo. Yung ba yung mga gumagamit ng herbal? Yung ba yung mga bato, tapal dito at mga bituin? Hindi. Yun ay physical witchcraft. Madaling malaman ang physical witchcraft pero mahirap i-discern ng spiritual witchcraft. Yun, ang delikado po. Yung spiritual witchcraft po, pag yun na nakapasok sa church, patay eh. Sasabi nila, you can identify them by their fruit. That is by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? So makita po natin, yung unang dalawa ay sweet na binanggit ni Jesus. These are sweet. Sino nakakain na ng grapes? Oh, amen. Marami po ba kayong grapes? Gusto nyo ng grapes? Lord, nadinig ninyo, gusto nila ng grapes. Huwag mawala ang grape sa rep nila in Jesus' name. Huwag mawala ang grape sa mesa nila. Anong gusto niyo magmahal? Grapes o sibuyas? Ulit, ngayong Pasko. Huwag na lang, pastor. Okay, hindi. Magkaroon kayo ng maraming grapes. Grapes ay common sa atin. Pero I just doubt kung kita tanan dire, kung tayong lahat dito ay nakakain na po ng figs. I did when I was back in the States. It's like a small avocado fruit nung minamahal na madali maabot sa puno at napakatamis. Ubod tamis ang ripe figs. Napakatamis po nito. Yeah, para din siyang kapamilya, bro, ng para din siyang kapamilya ng pomegranate. Parang, nadinig niyo ba yung word na granada? Hindi yung sinasabog, ha? Parang may mga prutas na maraming buto, di ba? Pero may mga buto na pwede mong kainin. Yun sa pomegranate, pwede yun. Oo, ganun. Parang oblong. Mali, parang palitin mo na yung avocado. Ganun ang labas ng figs, no? And then, of course, you go to Middle East, may dates. Thank you sa dates, Sister Didi, ako nakakain. Yung binabaon mo kay Mama Grace, ako umubos. Sabihin sa galing to, bigay ni Sister Didi yan. Sarap pa. Paisa. Pangalawa, pangatlo. Kita nyo, ubos na po yung garapon. Hindi kayo, kaya makita po natin grapes and figs. Sinasabi po ni Lord dito na yung ng Espiritu ng Diyos ay is a sweet spirit. Hindi na kayo mag-amen dyan? Ang Espiritu ng Diyos ay matamis na Espiritu. Okay, ano ba yung tamis? Pag natikman niyo yung matamis, kagad-agad o matagal bago niyo maramdaman yung tamis? Pag nakakagat kayo ng matamis na prutas, ang manifestation niya ba?
Immediate, kaagad, or matagal pa? Matagal o kaagad-agad? Kasimula pa lang. Ano ba ibig sabihin dito? Hindi lahat na matamis na salita, kaya lang po, ibig sabihin, yung matamis magmahal ang Espiritu Santo. Ibig sabihin po noon, ang Espiritu Santo hindi nagtatago. Prangka ang Espiritu Santo. Pag nagmahal, prangka. Pag iko-correct ka rin, prangka din. Diretso, hindi... sino dito ang gusto kinokorek siya ni Lord ng prangka o kinokorek ka ng talikuran? Prangka ka na lang. Diba? Kasi yun ang totoong pagmamahal eh. Alam niyo yung totoong pagmamahal, right there and then, sasabihan ka. Yun, totoong kaibigan yun. Alam mo kapatid, pasensya ka na, bakit? Pinahinto kita kasi tinatawanan ka na ng marami, may bubblegum ka kaya dito sa likuran, o dito sa buhok mo, sa likod, o sa ano, di ba? Yun, totoong concern ka pagka agad-agad pinuna mo yung nakadikit na pangit dun sa kapatid. Pero, kung hindi mo kaagad siya pinuna, tapos nakita mo lang na, buti yan, saka ako napupunahin, pag marami na, pag buong Maynila, nanonood na, dapat nga ito siguro, i-video natin, tapos i-short na, i-reels natin to, viral to sigurado ba? Now, kung yung kapatid ay hindi ka, nakita yung mali, hindi ka tinuwid ng maayos, hindi ka sinabihan, kinalat pa ba for the whole world to see? Now, that's not right. Take it yun. Amen? Kaya nga, yun ang sinasabi po natin dito. Ano ang sinasabi dito? A good tree produces good fruit. And a bad tree produces bad fruit. So nakita po natin dito, fruit na kagad. Prutas na. Okay now. Iwanan na natin yung adlib at saka yung pasakalye. Uy, pasakalye pa lang yun. Malapit kami isang oras. Ito na po yung pinakang karne ng salita ng Diyos. Magsabi ng amen yung mga anak ng Diyos dito na naniniwala sa anak siya ni Jesus Christ. Bakit ka nga ba naging anak ng Jesus Christ? Kasi tinanggap mo si Jesus Christ. Sino man tumanggap kay Jesus Christ, ibinibigyan ng power na maging anak ng Diyos. Sabi ng Bible, nangyayari yung lumang buhay natin, inilalagay na natin sa krus ni Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako yung nagmahal sa aking Jesus na namatay para sa akin, tinugunan ko yung pagmamahal niya. Binigay ko rin yung buhay ko para mapako sa krus. Kaya ako buhay ngayon, hindi na ako ito. Sabi ni Pablo, dama, ilagay mo sa Galatians para mabasa nila. Galatians 2:20 yata, kung di ako nagkakamali yun. Ano? Galatians 2:20. Kung buhay pa man ako ngayon, hindi dahil ako ito. Sino daw ang buhay? Si Kristo na itong nandito. Amen? All truth is parallel. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito sa inyo po. Pero alam niyo po, sa Biblia, I'm sure nakapanood kayo, let me just a little prophetic here. Na ngayon, simula ngayon, hanggang sa pagpasok ng bagong taon, keep thanking God. Yan ah. Dalawang klase to mga minamahal. Anong dalawang klase? Anong gusto niyo? Tao o ahas? Tao. Yung tao, pa nagpalit ng damit, sa susunod na kita mo, pag bagong paligo, bagong damit, ano ang sasabihin mo? Wow! Ang pogi mo, ang ganda mo, bagay. Di ba? Lalo kang gumaganda every time na nagbago. Yun yung tao, di ba? Pero yung ahas, kahit magpalit po ng damit yun, ahas pa rin po yun. Tama? Oo, ganun basta, yung ahas, nagpalit naman na pagbigyan mo na, nagpalit naman na ng damit So, alamin mo kung ano yung nagpalit ng damit. Tao ba o ahas? Dahil ang tao, pa nagpapalit ng damit, gumaganda. Ang gandang business. Salita ka pa dyan. Magandang business yan. Meron pa ba sa Pampanginoon?
Okay. Pero yung ahas po, hindi. Kahit magpalit na, wow, ang ganda na niya ngayon bago na yung skin niya. Okay, ahas pa rin po yun. Okay, now ito. Alam niyo ba na ang buwan ng October, itong buwan na ito, major changes ang mangyayari? Wow. I think October 14, yung new moon, bagong buwan. At nung bagong buwan, yung bagong buwan na yon ay namagitan sa araw at saka sa earth. Tama po ba, mga minamahal? At ito po'y sinubaybayan ng marami sa Amerika, lalo sa Amerika, dahil ito po'y pambihirang espesyal na solar eclipse na kung tawagin nila ay annular eclipse. I stand corrected. Bakit to annular? Kasi yun po ay mag-create ng ring of fire. Marami, di ba? Ring of fire. So, dami. From the west coast all the way to the east, south, tinignan po nila yon. It's a heavenly spectacle, okay? Bagong buwan, may eclipse. Now, ewan ko lang kung makaka-relate kayo, bahala na kahit hindi kayo mag-testify, pero July, August, September, the last 3 months, hindi ko alam kung ano mga nangyari sa inyo, but July, August, and September, sabi ng iba, it's a ghost month dun sa mga Chinese. But those last 3 months ay something else, mga minamahal. It's the season, now listen, it's a season of unexpected. Ano po? Season po yun, yung July, August at September ay panahon ng mga sakuna na dumating ng walang pasabi. True or false? Di inaasahan. Sudden ba? Bam, 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 bam. Okay. Kailan lumusob ang Hamas sa Israel? Alam niyo ba? Praise the Lord. Ewan ko lang kung tumuloy yung mga taga-Jesus Range. Pero normally, ang October ay hindi maganda. Ang October ay isa sa mga peak season ng punta sa Israel, lalo na kung mga Christians. Maraming Christians kasi mahilig sa mga Jewish celebration. At bakit pumupunta sila ng latter part ng September to October? Kasi po ang September-October po ay trumpets at saka New Year nila yon, at saka yung pinaka worldwide ito sineselebrate, worldwide. Marami pong mga delegates all over the world, mga Christians pa naman, pupunta doon to celebrate the Feast of the Tabernacles. Kasi paanyaya yun na lahat kayo, kung gusto nyo mabless, pumunta kayo sa Jerusalem kada isang taon. Nasa Zechariah ito last chapter ng Zechariah. Ang hindi pupunta, no worship, no rain. Yun yung sabi nung nandun sa Old Testament. Pag hindi kayo sumamba sa Feast of the Tabernacles, panawagan sa lahat ng mga bansa, wala akong ulan na. Kasi naging pupunta. So, wala. I mean, nag-celebrate. Alam niyo naman yung sakuna dumarating sa panahon ng pagpipiesta. Yes or no? Nung bumagsak ang Babylon, nagpipiesta si Haring Belshazzar. Wala siyang kaalam-alam na pumasok na si Darius at saka si Cyrus. Boom! Kung sa kalagitnaan ng piyesta nila, sumulat yung kamay. Tama? At too late na. Bakit to? Habang binibigay ni Propeta Daniel ang interpretasyon, nakapasok na ang mga Medes at saka Persians. Wala na. Too late. Bagsak. Piyesta yon. Tingnan natin yung mga piyesta. Number 2. Okay? Ito lang parang hindi ko sinasabing huwag kayo magsaya. Ano po? Ngayon, nasa season po kasi tayo ng 3 season Moses deliverance, boom, tapos na. Pandemic, tapos na po yon. Joshua, papunta tayo sa Nehemiah, rebuilding. Amen? Rebuilding and restoration po ngayon. At ang ginawa ni Lord kay Nehemiah, ito payo ko lang kasi 4 o'clock, gusto ko matapos ako ng eksaktong 4 o'clock lahat kayo gumagawa at ako po'y tuwang-tuwa. Pero please, sa inyong paggawa, isang kamay ay sa pagtataguyod o sa pagsisave, pero meron ding save others, but don't forget also your responsibility to guard yourself. Dahil sa isang kamay,
binigay yung pang construction material, pero sabi ni Lord kay Nehemiah, sa isang kamay, bigyan mo sila ng armas. Bakit? Dahil anytime darating yung panganib, they can defend. Nakita niyo po ba mga minamahal? Nabasa niyo ba yung Nehemiah? Sa isang kamay ay construction material, sa isang kamay ay weapon. Yun. Okay? So, yan na. Ayun, no? Yan yung policy doon sa Zechariah 14. So, lumusob, grabe talaga. Basta maraming nangyari ng July, August at September. Sobrang dami. At isa na nga po doon yung Hamas na umatake sa Israel. Ang dami. Hindi ko na ibabalita. Hindi ko na ibabalita sa inyo kung lahat ng mga nangyari nung 3 months na yon. At di ba 2 months ako bago nakabalik? Man, grabe po. Even sa Mindanao, grabe po yung nangyari. At any rate, eto na. Either we're talking of personal, family, or ministry, or mas malaki. Suddenly, there's a shift. There's a change. Yung bagong buwan na humarang dun sa araw na nag-create ng ring of fire is a heavenly sign ng Panginoon. You guys, get ready for a major change. Bakit po? It's a stop. It's a stop call from God na lahat ng pinagdaraanan ninyo na hindi tama, stop. Amen. We're gonna reverse this. So magkakaroon na po ng reversal. Okay? So kung nagiging biktima tayo, ngayon, panahon ito na makabawi, makabangon, at magtagumpay na tayo. Okay. So yung mga losses, it will be turned into gains. The losses and the pains and the hurts, there will be healing na mangyayari. So amazing po dahil nilagay ni Lord yung sign both sa solar ng new moon and one is coming still on the 28th. So 14, para bang 14 plus 14 ilan? 28. And on the 28th, it will be naman from solar to lunar eclipse. So ito po, nasa season tayo ng eclipse. Di ba? Pero Pastor Roderick, di ba parang, ang sabi ng iba, pangit man yung message ng eclipse. Di ba sabi ng iba, pangit daw yung message ng eclipse. It depends. It's neutral. Tandaan niyo po, tatlong malakas na energy po ang nai-involve dyan. Ha? Tatlong malakas. The sun is about life. Yes or no? Saan natin kinukuha yung pagkain natin, yung weather control, yung halaman, sa sun. And then yung tides natin sa water and blood. Sino may power dyan sa water and blood? The moon. Di ba? Oh, talaga. Oh, kaibigan ng babae yung moon. Oh, kaya nga may buwanan kayong dalaw. Sa dugo yun. Pero sa tubig, nandun din sa akyat baba ng tubig. So mas alam nung, kaya nga, alam niyo po, pero yung 40 days and 40 nights sa panahon ni Noah, walang kalendaryo, walang internet, walang araw at gabi. Hindi alam ng mga lalaki kung gaano na sila katagal dahil sige lang ulan. At sino nagsabi na 1 buwan na tayo dito? Si Noah? Hindi. Si Shem, Ham, Japet? Hindi. Paano nila nalaman na 1 buwan na sila? Ang mga babae. 1 buwan na tayo dito. Bakit? Period ko na. Sabi no, so nakita po ninyo, ang ganda kaya ng time clock ng body clock ng babae dahil hindi nakadepende kung may araw o kung may buwan. Kung normal ka, it's a 28-day cycle. Tama po ba? Oh, yun. So, hindi muna ako magdodoktor. Gusto mo ba maranasan yun, Brother Ed? Grabe, wag na po, thank you. Not in this life or the other life. Diba? God bless the women.
Okay. Ayan, yan. Hindi, pagdating sa time, na-notice ko, pagdating sa time, women are more friendly with time. Not only sa period nila, pati sa panganganak, di ba? Sila din, alam nila yung time. At saka pagdating din sa time consciousness, babae din ang conscious sa time. True or false? Sino nakakaalala ng mga anniversaries? Babae. Birthday, babae. Due date, babae. Mga minamahal. So, ang babae, pag wala tayong diary. Wala tayong, organizer. Di ba? Gift kayo ng Panginoon. Kayo talaga yung, palakpakan natin ang Diyos sa mga babae. No. Dahil alam nila yung time. Baka babae din na magsasabi, Pastor, time na. Okay. So, iwanan po natin, 'di ba? Sabi nga po, ito na, papang-close na po ito. Ano ang tinanim ni Kristo sa atin? Pwede ko po bang basahin yung binasa ni Messiah sa Isaiah? Ganda. Pwede ko bang basahin yung binasa ng Messiah sa Isaiah? Isaiah 61, mga minamahal. Marami pa sana ko. Sabagay, magsasama pa tayo. Gusto niyo ba na may Christmas party tayo? Wala. Okay. Ayan, sinabi ko na ha. Kasi po, ako po nangangarap na din. Kinasasabikan ko na rin. Basta, alam ko, nakaka-bless naman. Meron kayong pag-akyat pala sa November 3, no? Pero susurpresahin ko na lang kayo. Hindi ko mag-announce kung kailan. Meron tayong special na akyat sa magandang lugar. Wala kayo nag-amen, di ba? Saan kaya yun? Special na akyat sa magandang lugar. Saan kaya ang lugar yun? Okay, basta nasa puso ko na. O, di ba? The Spirit of the Lord God is upon me. Ang Espiritu ng kasi ito po, mga minamahal ito yung mga totoong may Espiritu ng Diyos, no? The year of the Lord's favor. Basta ready po kayo, may reversal na mangyayari. Amen? Reversal. I speak reversal. Sa lahat ng mga hindi magagandang nangyari, there will be a reversal. Kung may health issue ka, merong reversal. Kung may financial issue ka na hindi maganda, may reversal. Okay? The Spirit of the Lord God is upon me. Because the Lord has anointed me. Sabi po ni Lord Jesus. So there's the anointing. Before God appoints, first He anoints. Bago mag-appoint ang Panginoon, bago ka bigyan ng appointment, bibigyan ka muna ng ointment. Anointed, okay? Mangangamoy Sabi ni Lord, yung mga padala ko may amoy. Malalaman ninyo yung mga galing sa akin dahil may amoy sila. May kakaibang amoy. Amen? Yung mga magdadala ng mensahe ng Diyos, ay ganito, ako ba'y tinatanong mo? Sabi, sino yun? Ang pangalan ko ay si Gabriel, na atasan lang akong maghatid ng mensahe ng Diyos sa iyo. Ako ay araw-gabi laging nakatayo sa presensya ng Diyos. Yun pala. Lahat pala ng mga totoong mensahero ng Diyos ay galing sa presensya ng Diyos. Hindi yung magpipreach ka na ngayon o mamaya, saan ka ba galing? Nahihila ako kaya pala ibang amoy espiritu mo. Ano yan? Hindi. Mabait yan. Bakit? San Miguel yan May kalaban nga ni Satanas yan Okay gandang justification. Naamoy mo si San Miguel yun. Guardian angel natin yun. Mas maganda na may amoy San Miguel bago mangaral. Bakit? Kasi at least meron tayong warrior angel. Lusot. Lusot ha? Okay. Paano palala kasi si San Miguel, kapatid? Pag hindi kaya ng serbesa, ihinebra mo. Mas matindi ang apoy, kapatid. Okay. Glory to God. Ibang klase espiritu naman po yun, mga minamahal. Gumuguhit. Sumisira ng atay. Okay.
Now, ang Espiritu ng Diyos may amoy din. At sino ang unang makakaamoy pag may Espiritu ka ng Diyos? Sino ang unang-unang nagsisigawan kung may Espiritu ka ng Diyos? Ha? Mga anak ng Diyos? Hindi. Nagtataka po kayo, may mga lumalayo. May mga nag-iingay pag may Espiritu ka ng Diyos. Bakit to? Kadalasan yung may Espiritu ng Diyos, nagsisigawan, nagpapanik, lumalayo, nag-iingay ang mga may demonyo. Ay! Dito, yun. Kaya pag nagpunta ka sa isang lugar at nakita mo, dumami yung ingay, ako, naparito ka ba? Di ba ganun? Para kami ay, ano sabi? Sabi ni Kristo, shut up! Talsiklaway tuloy ako. Okay. The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me. Ang dala ko ay mabuting balita sa mahihirap. Hindi po yun ang tamang eksakto. Poor, yes. Pero dalawa po ang paliwanag. Dala ko ang mabuting balita ng Diyos sa mga, number one, ang kanilang pangangailangan ay spiritual. May dala akong mabuting balita doon sa mga ginagawang priority ang spiritual need. Number two, tapos na po ito, 5 minutes na lang. Okay, alam ko nakautang na po ako doon. Sa mga nahihirapan. Hindi, pwede mo sabihin na sa mga mahirap, pero hindi sa mga nahihirapan. Hindi naman lahat ng, porque, hindi ako mahirap, meron ako, pero hindi, kahit marami kang pera, pwede ka pa rin mahirapan. Maraming may pera, nahihirapan ng tumayo. Maraming may pera, nahihirapan kumain ng dapat nilang kainin. Nahihirapan dahil ang sakit ng ganito. Nahihirapan ng dibdib. Nahihirapan huminga. Nahihirapan umatin. Nahihirapan umibig sa mga kapatiran. Diyos ko po, Panginoon ko yun, mga nahihirapan po. Dala ko mabuting balita. Because the anointing will result breakthrough. The anointing will break the yoke. Yung mga pamatok, wawasakin ang anointing. He has sent me to bind up the brokenhearted. Yung mga pusong basag, pusong wasak, ayusin natin ang puso ninyo. Wow, praise the Lord. He cares. Jesus cares. Amen. Ano mahal ni Jesus sa atin? Puso natin. Mahal ni Lord Jesus ang puso natin. Amen. Kalayaan sa mga naaalipin. Hindi po ito yung nakakulong doon sa piitan lang sa Manila City Jail. Ano po? O sa Bilibid. Naaalipin ng mga hindi magaganda. Magagandang isip, magagandang gawain, masasama, hindi magaganda ha, hindi magagandang gawain, hindi magagandang isip, hindi magagandang espiritu, na kay Jesucristo po ang kalayaan. At buksan ang pintuan ng mga kulungan sa mga nakagapos. The opening of the, yung mga nakagapos, makakagalaw na kayo ngayon. Amen? Praise the Lord. Now, amazing din po ito. Patapos na, promise. To proclaim the year of the Lord's favor. Biyaya ng Diyos ang hatid ng Espiritu niya. Ito medyo hindi maganda ito. The day of vengeance of our God. So kung may kaawayan Diyos, hindi maganda ang presensya ng Diyos. Pag hindi maganda ang presensya ng Diyos sa mga kaaway ng Diyos. Yes or no? Yes. Di ba? Pag nandyan ang presence, so pag may mga kaaway, kumakaaway sa inyo, call on the presence of God. Because the presence of God ay hindi maganda sa kanila. The presence spells vengeance. There. To comfort all who mourn. To grant to those who mourn in Zion, sa mga umiiyak sa church. Alam niyo ba na ang Zion ay tinawag na yung church ay tinawag na Zion sa Hebrews 12. Bigay ko dun sa mga nananangis, mga basagang puso sa church, to give them a beautiful headdress instead of ashes. So, hindi na dapat abo ang ilalagay ninyo dyan sa inyong mga ulo. Bibigyan ko kayo, ayusin ko mga buhok niyo, puputungan ko kayo. Lalagyan ko kayo ng magandang pamatong sa ulo. Hindi abo. Ano yon? He will crown our heads with loving kindness and tender mercy. Psalms 103, di ba? Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. So good things. Oil of gladness. Sa puso natin po, bubuhos ko ang oil of gladness instead of mourning. And then yung damit natin, papalitan ni Lord ng garment of praise
Okay? Kesa nangihinang espiritu. Now, sino yung mga ginanahan mag-praise dito kanina? Sino yung mga ginanahan? Sure? Gutom kayo? Gutom kayo? Alam niyo po, pagka magtataka po kayo, ito, prangkain ko na po kayo, yung mga nasasarapang mag-praise, ganadong kumain. O yun, kabalo to, hindi nakita. Di ba? Surpresa. Sa atin ba yun? Yeah. Binibenta? Sige, walang problema. Binibenta daw, pero I'm sure, yung mga taong masarap mag-pray at mag-praise, may ganang kumain. Bakit po? Bakit po ganun? Simple lang, nawala na ang nanlulumong espiritu sa inyo. Ang taong pinanghihinaan ng espiritu o merong espiritu na nanlulumo, ang unang manifestation, walang ganang kumain. So, ayan. Totoo hindi? Sino dito ba experience? Ba't kaya ganun, pastor? Pag nag-praise and worship, nag-pray, ang sarap kong kumain. Kasi maganda yung espiritu mo. Yung taong may sakit ang espiritu, kahit anong sarap, wala, kumain lang ako. Gana akong kumain. Nakita yung tao ng bagsak ang espiritu, walang ganang kumain? Ayun, garment of praise. So yung gustong magkagana, anong reseta? Apibon? Hindi. Garment of praise. Gusto mong gumana ang kain mo, magpuri ka sa Diyos. Last, at ito mga babalikan ni Jesus Christ to be continued to that they may be called oaks. Naku, oaks, oak talaga. Oak, naku po. Kung sa Pilipinas ay may nara, sa bansang kanluranin, wala na pong titigas pa at titibay at lalakas pa sa puno na oak. Pinakamalakas na puno ay oak. Amen? Amen? Praise the Lord. O oak po kayo, oak. Ayun, the planting of the Lord that He may be glorified. Maraming salamat po sa Diyos sa hapong ito na natanggap natin ang mensahe. Ito lang sabi ko, kina-close ko na po. Nasa panahon na po tayo ng sowing. So makikita po natin restoration at saka may separation dyan. Kasi sa harvest, yung mga tinanim ng jablo, ihiwalay yun. Sabi ni Lord, unahin nyo muna alisin yung mga yun at itira ninyo yung tanim ng ama ko. Amen? At mamumunga po tayo ng masagana, maniwala po kayo. Yung mga nag-labor, yung mga nagtyaga, you will receive yun. Darating na. Time to receive. Tumayo na po tayong lahat. Sino ang gustong kumanta kay Lord? Kanta tayo? So, si Brother Black and White, tawagin po natin. Si Brother Black sa guitar, si Brother White sa drum. Si Brother Hawaiian naman ang vocal. Okay? Okay. Sige. Ganda, di ba? Uwitin natin to. Pakawala natin yung bahanang pagpapala. Amen. Praise the Lord. Maniwala po kayo. Masaya ang Pasko nyo. Masaya din ang inyong bagong taon. Amen. Amen. Praise the Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Siya nga po, Diyos. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, niyaya niya'y patuloy na laang. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't
sa puso ko't damdamin, ang katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y siya nga po, Diyos, awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan ginahon. Pag-ibig mo ngana'y sa'kin, siya nga po, Lord. Oh, bless your wonderful name. Glory, glory to you, Father. Ama, amin pong dinideklara ang aming pong walang hanggang pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa biyaya. Salamat sa word. Salamat sa masaganang bunga. Ang papuri at kalawlatian sa Amang Diyos sa ngalan ni Jesus. Tayo po lahat magsabi na